masustansyang gulay. Halo po. Ito ang ating malunggay sa plastic bottle at sa styro. Tag-araw po ang talagang pagtatanim nito. Malunggay. Ang pagtatanim po ng malunggay kapag tag-araw ay 90% na tumutubo. Ganito lang ang gagawin sa plastic bottle. Ito ay bubutasan. Naranasan ko na rin po magtanim ng malunggay sa tag-ulan. Totoong nasisira po ang puno. Pero kapag tag-araw po ay 90% na tumutubo. Ayan, samahan niyo ako. Ayaw po ng malunggay na nauuga-uga. Kaya kailangan nating itali. Lupa nyo lang na nakuha sa gilid-gilid ay pwede po sa kanya. Hindi po masela ng ating malunggay. Ayan. Kulang pa po ang lupa. Ayun. Yan pong 3 puno na yan na malunggay na tinanim natin ay talaga pong sagana na ang magiging dahon yan. Ang pagdidilig po sa malunggay natin, kung magdidilig na po kayo, kailangan lang po ninyong diligin ng isang tabo sa bawat isang puno sa loob po ng 1 linggo. At hindi po kailangang ibilad sa arawan habang siya po ay pinauugat natin. Kailangan po muna na hindi siya maisikatan sa katanghaliang tapat. Dahil nga po may tangkayan yan. Ayan. Aalagaan po natin yan hanggat siya po ay hindi pa nagdadahon. Mayroon akong ipapakita sa inyo na nasa styro lang na aking tanim na malunggay. Ito po, ipapakita ko sa inyo ang aking malunggay na nasa styro. Ito po. Ayan. Ayan po, oh. Yan. Sa styro po yan nakatanim. Ito. Oh. Tingnan nyo naman. Talaga pong nabubuhay sa isang maliit na taniman lamang ang ating malunggay. Hindi po siya maselan. Dahil tingnan nyo po ang kanyang dilig. Halos wala na pong dikit sa kamay ang lupa. Ang lupa po ay tuyong-tuyo na. Hindi ko pa siya dinidilig. Sa madaling sabi, nung nakaraang araw ko pa po siya dinilig. Ngayon ay kailangan ko nang diligin siya ulit. Ayan. At yan po ay mabubuhay. Mabubuhay po sa isang maliit na taniman. Lalo na kung sa inyong lugar ay sa rooftop lang kayo magtatanim.
meron na kayong pagkukuhaan ng inyong masustansyang gulay. Halo po. Ito ang ating malunggay sa plastic bottle at sa styro. Bye-bye! Subscribe na po at pa-like and share na rin po.